Ngayon, pag-aralan natin ang salita ng Diyos. Sa sermon na may titulong, Ang Biblia ay ang utos ng Diyos. Ano ang posisyon ng Diyos sa langit? Siyempre, siya ay ang ating Ama. Pero ang kanyang opisyal na titulo ay Hari ng mga Hari. Paano natin mailalarawan ang lahat ng salita ng Hari? Ang mga ito ay ang mga utos ng Hari. Walang makakapagsawalang bahala sa mga utos ng Hari, tama? Nasusulat sa Hebrews chapter 3 at 4 na ang mga sumusuway ay hindi kailanman makakapasok sa kanyang kapahingahan. Bakit nasusulat ang mga salitang ito sa Biblia? Ito ay dahil ang salita ng Diyos ay isang lubos na utos ng hari. Noong unang panahon, kung kailan namuno ang mga hari, ang pagsuway sa mga salita ng hari ay tinuturing na pagtataksil. Ang parusa para dito ay kamatayan. Isinasaalang-alang ito. Tinatrato ba natin ang salita ng Diyos bilang isang lubos na utos? Kaya, ano ang sinasabi ng Revelation chapter 22, verse 18 hanggang 19 tungkol sa pagdaragdag sa salita ng Diyos? Magdaragdag ang Diyos ng mga salot. Ang pagdaragdag sa Biblia ay nangangahulugang idinaragdag ng isang tao ang kanyang mga kaisipan sa utos ng hari ng mga hari. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ano rin ang mangyayari kung may mag-aalis ng mga salita sa Biblia? Aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa banal na lungsod. Sa ibang salita, ang dalawang gawang ito ay humahantong sa sakuna. Bakit? Ito ay dahil ang Biblia ay ang salita ng Diyos, ang lubos na utos ng hari. Gayunman, sa halip na isiping, dapat na lubos kong sundin ang mga ito. Hindi ba natin madalas na di gaanong pinahahalagahan ng mga ito? Iniisip na isa lang itong mabuting salita o isa lang itong mensahe ng patnubay. Dahil ang Biblia ay ang lubos na utos ng hari, hindi mahalaga kung paano tayo tinitingnan ng iba. Sinusunod natin ang banal na utos ng hari ng langit. Kaninong utos ang Sabat? Kaninong utos ang Paskwa? Ang mga ito ay utos ng Diyos, na siyang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Kung gayon, bilang mga mamamayan ng langit, paano natin dapat nakilalanin ang mga utos ng makalangit na hari? Dapat nating sundin ang kanyang mga utos. Sa gayon, bubuksan ng Diyos ang mga pintuan ng langit para sa atin. Hindi ba niya tayo kikilalanin bilang kanyang mga anak? Dahil ang Biblia ay ang utos ng Diyos, ang alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatan itong banal, ay isa ring utos ng hari. Gayunman, kung may magsasabi ng, mas gusto ko ang linggo kaysa sa Sabat, Sabado, paano nila tinatrato ang utos ng hari? Noon, ang pagsuway sa utos ng hari ay nangangahulugang kamatayan. Sa madaling salita, ito ay pagtataksil. Kaya naman sa Biblia, nasusulat sa aklat ni Daniel na ang paglabag sa mga utos ng Diyos ay paghihimagsik. Hindi natin kailanman dapat na sabihin, kahit na nakasulat ito sa Biblia, nakita kong iba ang ginagawa ng ibang mga tao. Maaaring isipin ng ilan na ang iba ay nangingilin ng linggong pagsamba. Bakit nangingilin ng pagsamba sa Sabado ang Church of God? Ito ay dahil sinusunod natin ang mga utos ng hari. Dahil dito, ano ang sinabi ni Jesus tungkol sa utos ng Diyos? Nalalaman ko na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan. Pumarito si Jesus sa lupa sa laman at nagbigay ng mga ganitong katuruan.
Kaya pag sinasabi ng Biblia na ipangilin ang araw ng Sabath, dapat natin itong ipangilin. Kung nasusulat na ipagdiwang ang Paskwa, dapat natin itong ipagdiwang. Tingnan natin ang 1 Timothy chapter 6 verse 15. Sa 1 Timothy chapter 6 verse 15, nasusulat na kanyang ipahahayag sa takdang panahon, siya na mapalad at tanging makapangyarihan. Sino siya? Ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Ang Biblia ay ang utos ng hari. Lumipat tayo sa John chapter 8. Sa John chapter 8 verse 47, sinasabi ni Jesus na ang mula sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. Ang dahilan kung bakit hindi ninyo pinakikinggan ang mga ito ay sapagkat kayo'y hindi mula sa Diyos. Sinabi ni Jesus na ang mga sumusuway sa utos ng Diyos ay hindi mula sa Diyos at na ang mga mula sa Diyos ay susunod sa mga salita ng Diyos. Nagbigay si Jesus ng malinaw na patnubay patungkol sa bagay na ito. Sa mundo ngayon, sa halip na mangilin ng Sabath at Paskwa, ang mga tao ay nagdiriwang ng Pasko, sumasamba sa krus, at nangingilin ng linggong pagsamba. Tinatakwil nila ang mga utos ng Diyos. Ang paglakad sa parehong landas ng sa mga taong ito ay nangangahulugang sila ay bahagi ng isang mapaghimagsik na grupo. Sa panahon ng dinastiya ng Joseon, pinapatay ang 3 salinlahi ng pamilya ng isang taksil. Hindi ba natin makukumpirma na ang pagtataksil ay ang pinakamabigat na kasalanan? Lumipat tayo sa John chapter 8 verse 51. Tingnan natin ang verse 51. Sinabi ni Jesus, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, kung ang sino man ay tutupad ng aking salita, hindi siya makakakita ng kamatayan kailanman." Ang mga salita ng Diyos na siyang hari ng mga hari ay hindi dapat na balewalain ayon sa nais natin. Dahil ang mga ito ay ang utos ng hari, dapat nating sundin ang mga ito. Responsibilidad ito ng bayan ng kaharian ng Diyos. Gayunman, sinasabi ng ilan na ang aking kalagayan ay isang eksepsyon. Ang aking kasalukuyang sitwasyon ay isang eksepsyon. Hindi na kailangan pang magdahilan. Ang mga gumagalang sa mga utos ng Diyos ay ang bayan ng langit, hindi ba? Maaaring sabihin ng ilan na sinasabi ito ng salita ng Diyos, pero paano natin mapapanatili ang buhay natin kung gagawin natin ito? Hindi ba natin kailangang mamuhay ng may pagkakasundo sa iba? Mga kapatid, pakiusap, alalahanin ang pahayag na huwag magdagdag ni magbawas ng anuman sa Biblia. Sa Deuteronomy nasusulat na pagpapalain sa pagpasok at sa paglabas ang sumusunod sa salita ng Diyos. Sa kabilang banda, susumpain sa pagpasok at sa paglabas ang mga tumatanggi sa salita ng Diyos. Hindi ba dapat napakinggan ng mga makalangit na anak ang tinig ng Diyos at sundin ng lahat ng kanyang utos? Halimbawa, pag inuutusan tayo ng Diyos na ipagdiwang ang Paskwa, hindi tayo dapat na magdahilan. Kung may 2 landas sa harap natin, kaninong landas ang dapat nating sundan? Halimbawa, may 2 taong naglalakad sa kalye at sinusundan sila ng isang aso. Habang naglalakad sila, dumating sila sa isang sangang daan. Kumaliwa ang isa at ang isa naman ay kumanan. Gayunman, ang aso ay kumanan. Kung gayon, kaninong aso ito? Ito ay ang aso ng taong kumanan. Ngayon, dahil nabubuhay tayo sa mundong ito kung saan nagkagulo ang lahat ng bagay, hindi natin matukoy ang katotohanan mula sa kasinungalingan. Gayunman, magagawa nating makita ang isang malinaw na paghihiwalay sa pagitan ng mga pumapanig sa Diyos
at ng mga hindi. Ito ay matutukoy sa kung pinahahalagahan ba ng isang tao ang utos ng Diyos o hindi. Ang Biblia ay hindi lang isang makasaysayang salaysay tungkol kay Jesus 2,000 taong nakalilipas o isang makasaysayang salaysay na nasa aklat ng Chronicles at ng Kings. Paano nasulat ang Biblia? Gaya ng nakasaad sa mga salitang ni-record ni Apostol Pedro, ang mga propeta ay nagsalita mula sa Diyos habang inuudyukan sila ng Espiritu Santo. Ang Diyos ang nagturo sa lahat ng katuroang ito. Gayunpaman, sinasabi ng ilan na isa itong aklat ng kasaysayan. Paano ito magiging Biblia? May kahangalang sinasabi ng ilang tao ang mga ganitong bagay. Ang Diyos na nakikita ang wakas mula sa pasimula ay naglakip sa kasaysayan ng mga mensahe para sa ating kaligtasan. Gaya ng, ito ang mag-aakay sa inyo tungo sa pagkawasak, samantalang iyon ang mag-aakay sa inyo tungo sa langit. Nilagay ng Diyos ang kanyang kalooban maging sa aklat ng Psalms at ng Proverbs at sa mga beksikulong naglalarawan sa kanyang paglikha. At nilagay niya rin ito sa propetical na nilalaman ng aklat ni Daniel at ng Revelation. Ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang mga utos sa pamamagitan ng iba't ibang mga mapagkukunan. Kailangan nating sundin ang mga utos na ito. Gayunpaman, sinabi ng Diyos na hindi malalaman ng mundo ang mga katuroang ito. Sinabi ng Diyos, pinapakinggan tanging ng aking mga tupa ang aking tinig. Hindi ba't sinabi niya na ang mga hindi niya tupa ay hindi makakaunawa sa kanyang utos? Kabilang sa mga utos ng Diyos, sinabi niyang, makikilala ng aking bayan ang aking pangalan. Hindi ba't ipinahayag niya ang mga salitang ito sa pamamagitan ni Propetang Isaias? Ngayon, alamin natin ang bagong pangalan na gagamitin ni Jesus pag dumating siya sa ikalawang pagkakataon. Tingnan natin ang Matthew chapter 28 verse 18. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ang lahat ng otoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin. Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila. Sa ano? Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Ang pagtanggap ng bautismo ay ang tanda ng kaligtasan. Malinaw na nakasaad sa 1 Peter chapter 3 na ang bautismo ay nagliligtas sa ating mga kaluluwa. Kung gayon, sa Matthew chapter 28, kanino tumutukoy ang Ama, Anak at Espiritu Santo? Hindi ba ito nagpapahiwatig tungkol sa Diyos? Sa panahon ng Ama, siya ay tinawag na Jehovah. Sa panahon ng Anak, nakilala siya sa pangalang Jesus. Ang karamihan sa mga tao ay pamilyar sa mga pangalang ito. Gayunman, naroon ang pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Pero hindi alam ng mga tao ang pangalan ng Espiritu Santo. Dahil hindi nila alam ang pangalang ito, hindi nila binabanggit kahit ang mga pangalang Jehovah at Jesus. Kundi sinasabi lang na binabautismuhan kita sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang mga ito ay mga titulo lang, hindi mga pangalan. Ang mga pangalan at ang mga titulo ay magkaiba. Sinabi ng Diyos, bautismuhan ang mga tao sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Kaninong utos ito? Ito ay ang utos ng Diyos na siyang hari ng mga hari. Gayunman, sinusunod ba ng napakaraming simbahan ng utos na ito? Walang simbahang sumusunod dito maliban sa Church of God. Mga kapatid, huwag lang gumawa ng mga pagpapalagay iniisip na ang Biblia marahil ay puno ng mga katuruan tungkol sa pagiging mabubuting tao. Sa halip, dapat nating isipin na ito ay isang lubos na utos ng hari. Bilang isang anak ng langit, dapat kong ituring ang bawat salita bilang lubos. Kung humaharap tayo sa anumang salungatan hinggil sa utos, dapat muna nating sundin ang utos
at ipagkatiwala sa Diyos ang mga natitirang issue. Pagbabalik tayo sa Matthew chapter 28, ang pinakamahalagang bahagi ng bautismo ay ang pangalan ng Espiritu Santo. Kaya sa panahon ng unang pagdating ni Kristo, unang ipinahayag ng mga banal ng sinuunang simbahan ang pangalan ni Jesus. Matapos makita ng bantay ng bilangguan ang isang kahangahangang tagpo, tinanong niya sina Pablo at Silas ng, ano ang kailangan kong gawin upang maligtas? Sa panahong iyon, ano ang unang tinuro sa kanya ni na Pablo at Silas? Tinuro nila sa kanya ang pangalan ni Jesus na siyang tagapagligtas ng panahong iyon. Manampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Mga kapatid, hindi tayo kailanman maliligtas nang hindi nalalaman ang kanyang pangalan. Sa panahon din ng Espiritu Santo, dapat nating isikat ang luwalhati ng bagong pangalan na Kristo Ansanghong at ang luwalhati ng makalangit na inang bagong Jerusalem. Ano ito? Ito ang lubos na utos na ibinigay sa atin ng Diyos para sa ating kaligtasan. Hindi ba dapat na may isang tiyak na dahilan kung bakit natin dapat na malaman ang kanyang pangalan? Iniutos sa atin ng Diyos na bautismuhan ang mga tao sa tatlong pangalan. Mula sa Genesis hanggang sa katapusan ng mundo, hinati ng Diyos ang kanyang pangangasiwa sa tatlong panahon. Isipin natin ang tungkol sa pananalangin. Sa mga araw ngayon, sa ibang mga simbahan, ang lahat ay tumatawag sa pangalan ni Jesus. Bakit kayo nananalangin sa pangalan ni Jesus? Kung tatanungin niyo sila, hindi sila makakapagbigay ng eksaktong dahilan. Bago dumating si Jesus, may mga taong may matatag na pananampalataya gaya ni na Abraham at Noe, at mga taong gaya ni Moises na siyang nag-akay sa mga Israelita palabas ng Ehipto. Gayunman, nanalangin ba sila sa pangalan ni Jesus? Hindi. Hindi nila iyon ginawa. Sina Abraham, Noe at Moises ay nanalangin lahat. Si Josue ay lagi ring nanalangin sa Diyos sa mga sandali ng paghihirap. Nanalangin din si Elias noong hinarap niya ang 850 bulaang propeta sa bundok Carmel. Kung gayon, sa anong pangalan sila nanalangin? Sa mga araw ngayon, iniisip ng mga tao na dapat silang manalangin tanging sa pangalan ni Jesus. Wala silang kamalayan tungkol sa pag-iral ng panahon ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Gayunpaman, pinararangalan nila sina Abraham at Moises. Pinararangalan din nila si Elias. Gayunman, hindi nila binabanggit na ang mga individual na ito ay hindi nanalangin sa pangalan ni Jesus. Kung gayon, naligtas ba ang mga taong ito na hindi nanalangin sa pangalan ni Jesus? Tunay nga na sila ay naligtas. Sinabi ni Jesus na, marami ang manggagaling sa silangan at sa kanluran, at mauupong kasalo ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob sa kaharian ng langit. Silang lahat ay nasa kaharian ng langit. Gayunpaman, hindi sila nanalangin sa pangalan ni Jesus. Bakit? Patungkol dito, kailangan nating itanong sa ating mga sarili, kailan ibinigay ang utos? Sa panahon ng Ama, ng Anak, o ng Espiritu Santo? Sa panahon ng Ama, naroon ang mga dakilang ninuno ng pananampalataya, gaya ni Abraham, Isaac, Jacob, Noe, Elias, at Eliseo. Sa anong pangalan sila nanalangin? Nanalangin sila sa pangalan ni Jehovah. Naroon din si Haring David na kilalang kilala natin. Si Haring David ay laging nanalangin sa pangalan ni Jehovah. Sa mga simbahan ngayon, ipinipilit ng mga tao na ang isang tao ay hindi maliligtas malibang maniwala siya kay Jesus. Ayon sa kanilang pagpipilit, ang mga naniwala tanging kay Jehovah ay hindi dapat na maligtas. Gayunpaman, sinabi ni Jesus na sila ay nasa kaharian ng langit. Hindi ba ito kakaiba? Kaya naman, dapat nating maunawaan kung sino ang Diyos Jehovah.
Hindi ba dumating ang Diyos Jehovah sa laman na may pangalang Jesus? Pag naunawaan natin na sila ay iisa at pareho, matutuklasan natin na may isang panahon kung kailan kinailangan nating tumawag sa pangalan ni Jehovah. Isang panahon kung kailan natanggap natin ang kaligtasan sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus. At may isa pang panahon kung kailan dapat nating tawagin ang bagong pangalan ni Jesus. Dahil sa kakulangan ng kaalaman sa Biblia, nawawasak ang mga tao. Nasusulat sa aklat ni Hosea na, ang aking bayan ay nawawasak dahil sa kakulangan ng kaalaman. Sa kanilang pagtingin ay hindi sila nakakakita, at sa kanilang pakikinig ay hindi sila nakakarinig, at hindi sila nakakaunawa. Ang salita ng Diyos ay ang lubos na utos ng hari. May iba't ibang mga utos ayon sa bawat panahon. Suriin natin ng detalyado ang bagay na ito. Psalms chapter 116 verse 4. Tingnan natin ang chapter 116 verse 4. Nang magkagayoy, sa anong pangalan? Sa pangalan ng Panginoon ay tumawag ako. O Panginoon, isinasamo ko sa iyo, iligtas mo ang buhay ko. Ang karamihan sa Psalms ay isinulat ni David. Sa anong pangalan nanalangin si David? Tumawag siya sa pangalang Jehovah. Kung gayon, kailan nagsimulang manalangin ang mga tao sa pangalang Jesus? Sa katapusan ng panahon ng lumang tipan, pumarito si Jesus sa lupa. Tingnan natin ang John chapter 16 verse 24. Ito ang salitang nagmula kay Jesus. Tingnan natin ang verse 24. Hanggang ngayon, ibig sabihin bago ang sandaling ito, wala pa kayong hinihinging anuman sa pangalan ko. Hindi ba nito ibig sabihin na hindi sila nanalangin sa kanyang pangalan? Noon, ang lahat ng panalangin ay inialay sa pangalan ni Jehovah. Gayunman, sinabi ni Jesus, kayo'y humingi. Kayo'y manalangin sa pangalan ko. At kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Sa tatlong panahon, ang lahat ng tao na nabuhay bago dumating si Jesus ay kabilang sa panahon ng Ama. Kaya tumanggap sila ng kaligtasan sa pangalan ng Diyos Amang Jehovah. Pagkatapos, sa sumunod na panahon, dumating si Jesus bilang ang anak. Mula noon, tinagubilin niya sa mga alagad na manalangin sa pangalan ni Jesus, na siyang tagapagligtas sa panahon ng anak. Kung gayon, lagi bang nanalangin sa pangalan ni Jesus ang mga alagad na sumunod kay Jesus? Nang nanalangin si Jesus, siya ba ay nanalangin din sa kanyang sariling pangalan? Hindi. Hindi niya ito ginawa. Ayon sa John chapter 14, bakit niya sila sinabihan na manalangin sa kanyang pangalan? Sinabi niyang, ako'y pupunta sa Ama. Mula noon, nagkaroon ng bisa ang utos na manalangin sa pangalan ni Jesus. Mga kapatid, dahil ginagamit ko ang ekspresyong utos ng hari, maaaring medyo kakaiba ito pakinggan, pero ganito ito kahalaga. Isipin ang mga hari na umibig sa Diyos, gaya ni na David at Solomon. May mga propeta rin, gaya ni na Isaias at Ezekiel. Sa mga record na nakasulat sa Lumang Tipan, tungkol sa mga ninuno ng pananampalataya na nabuhay bago dumating si Jesus, walang ni isang binanggit na pangalang Jesus. Gayunman, matapos dumating ni Jesus, ano ang sinabi niya? Mula ngayon, dapat kayong manalangin sa pangalan ko. Kung gayon, iba ba ang Diyos Jehovah kay Hesus Kristo? Hindi sila magkaiba. Patungkol sa bagay na ito, tingnan natin ang Isaiah chapter 9 verse 6. Sa Isaiah chapter 9 verse 6, nasusulat na, sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging, ano? Kamangha-manghang tagapayo, makapangyarihang Diyos. Ano pa? Walang hanggang Ama. Tanging ang Diyos ang matatawag na ating espiritual na Ama. Ang Diyos ay ating Ama. Gayunpaman,
ang amang ito ay nagpakita sa lupa bilang isang bata at isang anak na lalaki. Nang nagpakita siya, pinanatili ba niya ang pangalang Jehovah? Hindi. Sa halip, siya ay tinawag na Jesus. Kaya ang pangalang Jehovah at ang pangalang Jesus ay ang pangalan ng iisa at parehong Diyos. Nang nagsuot ang Diyos ng laman at nagpakita sa lupang ito, ginamit niya ang pangalang Jesus. Kaya sinabi ni Jesus, hanggang ngayon wala pa kayong hinihinging anuman sa pangalan ko. Pero mula ngayon, manalangin kayo sa pangalan ko. Mula sa sandaling iyon, nanalangin sila sa pangalan ni Jesus. Sa katapusan ng kanyang 3.5 taong ministeryo, si Jesus ay namatay sa krus. Nabuhay mula sa mga patay sa 3 araw at umakyat sa langit makalipas ang 40 araw, alinsunod sa propesiya. Pagkatapos, ipinaliwanag niya ang tungkol sa kanyang 2 pagdating. Nasusulat sa Hebrews chapter 9 na darating siya sa 2 pagkakataon upang iligtas ang mga sabik na naghihintay sa kanya. Anong pangalan ang gagamitin ng 2 pagdating na Kristo? Ang bagong pangalan ni Jesus. Ang Diyos Jehovah, si Hesu Kristo, at ang bagong pangalan ay iisa at parehong Diyos. Gayunman, sa tuwing pumaparito siya sa lupa, nagpakita siya ng may ibang pangalan. Kung gayon, kailan siya darating? Sa Matthew chapter 24, sinabi ni Jesus, kapag malambot na ang sanga nito at umuusbong na ang mga dahon, alam ninyong ako'y malapit na. Nasa mga pintuan na. Sa ibang salita, pag nakamit ng bansang Israel ang kasarinlan, kakatok na ako sa pintuan. Kailan ang sandaling iyon? Noong Mayo ng 1948, nakamit ng bansang Israel ang kasarinlan nito, pagkatapos ng halos 1,900 taon. Mula sa sandaling iyon, magsisimula ang panahon ng Espiritu Santo. Kung gayon, patuloy pa rin bang ginagamit ng Diyos ang pangalang Jesus? Mga kapatid, tunay na mahalaga ang pangalan. Sa panahon ng sinaunang simbahan, naganap ang mga kahanga-hangang pangyayari sa tuwing tumatawag sila sa pangalan ni Jesus. Dahil dito, sa panahon ng anak, ang lahat ng banal ng sinaunang simbahan ay nangaral sa pangalang Jesus nagsasabing, ang tagapagligtas ay si Jesus. Sa panahon ng Ama, ipinahayag ng lahat na liban kay Jehovah, walang tagapagligtas. Si Jehovah ay ang ating pastol, ang ating tungkod, at ang ilawan. Ganito sila nagpatotoo tungkol sa Diyos. Lumipat tayo sa Revelation chapter 3 verse 12. Tingnan natin ang verse 12. Ang magtagumpay ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos, at hindi na siya lalabas pa roon. At isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos, at ang pangalan ng lungsod ng aking Diyos, ang bagong Jerusalem na bumababa buhat sa langit mula sa aking Diyos, at ang aking sariling bagong pangalan. Kanino tumutukoy ang ko rito? Ito ay tumutukoy kay Jesus. Kaya si Jesus ay may bagong pangalan. Dapat nating makilala ang bagong pangalang ito. At ang bagong pangalan ay maipapangaral sa lahat ng tao. At sa pamamagitan ng bagong pangalan, wawasakin ng Diyos ang mga tanikala ng kadiliman. Kaya ipinangako ng Diyos na ibibigay sa atin ang bagong pangalan ni Jesus. Kailan gagamitin ang bagong pangalan ni Jesus? Sa panahon ng Espiritu Santo kung kailan tayo nabubuhay. Ngayon ang bagong pangalan ni Jesus ay dapat na malaman ng buong sangkatauhan. 2,000 taong nakalilipas nang ipinangaral ni Jesus ang Ebanghelyo sa Nazaret at ipinangaral ng kanyang mga alagad ang kanyang pangalan saan man sila magpunta. Tinawag sila ng mga tao na sekta ng mga Nazareno.
gaya ng nakasulat sa Acts chapter 24. Ito ay dahil ipinangaral nila ang bagong tipan, na hindi pa narinig dati at naganap na naiiba. Dumating ang Diyos sa lupa at nagpahayag ng kanyang lubos na utos na ang mga lumang bagay ay aalisin. Ngayon, tumuon kayo sa kung ano ang bago. Kahit na pinagkalooban niya ang kanyang bayan ng isang bagong sistema, tinanggihan ito ng mga Israelita sinasabing, hindi namin iyan susundin. Kahit na ito ay utos ng hari, mas mabuti ang lumang tipan. Ipinagkaloob ni Jesus ang bagong tipan, ang Paskwa, ang Sabat, at ang seremonya ng bautismo. Pero tinanggihan nila ang mga ito. Tila ipinahayag ng hari na, mula ngayon, ibang utos ang ibibigay ko sa inyo. Sa ganitong paraan ibinigay ng Diyos ang kanyang bagong utos at sinimulan ang panahon ng bagong tipan. Bago ipinahayag ni Jesus ang bagong tipan, may bisa ang lumang tipan. Gayunman, nagsimula na ang panahon ng bagong tipan at ibinigay sa atin ng Diyos ang mga bagong kautusan. Hindi ba natin dapat na sundin ang mga bagong kautusang ito? Sinabi ng Diyos, dapat niyong bautismuhan ang mga tao sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Hindi ba natin dapat na malaman ang bagong pangalan? Anong pangalan ang bagong pangalan? Sa Isaiah chapter 25, nasusulat na, ito'y ating Diyos. Hinintay natin siya at ililigtas niya tayo. Sa ibang salita, ang lumulunok ng kamatayan magpakailanman sa pamamagitan ng nilumang alak ay ang ating Diyos. Sa ganitong paraan, ipinaalam na sa atin ng Diyos ang tungkol sa kanyang pagdating. Siya ay magpapakita sa ikalawang pagkakataon sa laman upang iligtas ang mga sabik na naghihintay sa kanya. Sa Micah chapter 4 nasusulat na, at nangyari sa mga huling araw, ang bundok ng bahay ng Panginoon ay itatatag bilang pinakamataas sa mga bundok. Ituturo niya sa atin ang kanyang mga daan. Nabubuhay tayo sa panahon ng Espiritu Santo. Kaya ang pangalan ng siyang magtuturo sa atin ng kanyang mga daan sa Zion ay mahalaga sa atin. Maging sa panahon ng sinaunang simbahan, ang mga alagad ay nagpalayas ng masasamang espiritu sa pagtawag sa pangalan ni Jesus. Ang kanyang pangalan ay nagbibigay sa atin ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng pangako ng Diyos na kaligtasan. Mga kapatid, napakahalaga ng pangalan ng Diyos. Sa panahon ng Espiritu Santo, ang pangalan ni Amang Kristo ang sanghong at ng makalangit na inang bagong Jerusalem ay dapat na maipangaral sa buong mundo. Sa kadahilanang ito, anong pangalan ang napropesiya sa Revelation chapter 3? Ito ay ang bagong pangalan. Kahit na nilabas ang utos ng hari tungkol sa bagong pangalan, sinasabi ng ilan na walang bagong pangalan. Ang pagtawag sa isang bagong pangalan ay erehiya. Nagreresulta ito sa pagtanggi sa utos ng hari. Kung ang isang pangalan ay hindi ginagamit ng iba, mayroon ba itong anumang halaga bilang isang pangalan? Kahit na ang pangalan ay sa atin, mas ginagamit ito ng iba. Ang bagong pangalan ni Jesus. Naglalaman ito ng isang mahalagang mensahe tungkol sa kapatawaran ng mga kasalanan at kaligtasan sa panahong ito. Kaya ang bagong pangalang ito ay dapat na malaman ng maraming tao. Ang Church of God ay naniniwala kay Kristo ang sanghong at sa makalangit na inang bagong Jerusalem. Umaasa ako na ang mensaheng ito ay maiuugnay agad sa Church of God. Kung gayon, buong pagmamalaki nating ihayag ang mga pangalan ni na Ama at Ina sa buong mundo. Ang Biblia ay binubuo ng mga lubos na utos ng hari, kaya ang bawat salita rito ay mahalaga. Kaya naman, dapat na sumunod ang lahat sa mahahalagang katuroang ito at mabautismuhan sa bagong pangalan. Umaasang matatamasa ng lahat ng kapamilya ng Zion ang mga pagpapala na nasa pangalang ito. Nais kong tapusin ang sermon ngayon. Maraming salamat.